November 12, 12 ba? Tuesday, 2024, 11 a.m. ng umaga rito. Nag-shot ako kagabi. At dapat sa bahay sana ako magtitigil kaso tumataas na naman yung ah, parang napipil kong tumataas na naman yung dugo ko. Kasi dahil sa mga gagong to. Doon nga, yun sila Michael doon, yun mga nag-aabang doon sa akin. Pag wala dito sa kabila, doon naman kanila Michael. Madami silang nag-aabang sa akin doon. At ano pa ba yung kagabi, nagulat ako, bibili ako ng Red Doors. Inabutan ko pang bukas yung tindahan doon, kila Ate Peli. Nabutan ko pang bukas yung tindahan doon. Ibukas yung pinto. Di humabol ako. Ate, pabili ako. Aba, binagsakan ako ng pinto. Nagulat ako, anong kasalanan ko. So, 2 beses akong binagsakan ng pinto. Baka siguro, nagugulat ako. Ano ba yun? Parang may something. Kasi yung tauhan doon, mga taga barangay din ata yun. O ano ng subdivision, may katungkulan doon sa subdivision. Ibig sabihin mga taga barangay magkakasama sila. So hindi naman iba dito yung sinabi ko na sila Kapitan Minto at si Congressman, sila yung mga nasa likod ng gulo din dyan. Ilang beses ako na barangay, kala ko yung pala siniset up ako, ino-obserbahan ako dahil binabaliw nga ako ng mga gagong to eh. At nakikita din nila na doon sa bahay. Naawa nga ako sa nanay ko kasi yung sikmura din niya nag-iiba. Katulad ko, kulo ng kulo yung tiyan ko. Ganun yung pagka nabuburyo ka, binuburyo ka. Kulo ng kulo yung tiyan mo. So yung dating danon, sila Kuya Ray, alam na alam yan. Kasi sinabi sa akin, nakakatulog ka, baka yung nakakaihi ka na maayos, nakakatae ka na maayos, nakakain ka na maayos. Kasi yung iba hindi nakakakain na maayos, yung nakakatae na maayos, nakakaihi na maayos. Yun pala ang ibig sabihin dahil ito pala yung plano ng mga gagong to. Naririnig ko mga dating daan din pala yun. Naririnig ko lang hindi ko sigurado. Kasi naririnig ko lang na mga dating daan din yung mga gagong nandun. Sa totoo lang, itong mga dating daan, nung lumabas ang katotohanan tungkol sa Diyos, na si Kristo ay Diyos, napakalaking advantage sa kanila. Kasi kinilala nila si Kristo na isang Diyos. Napakalaki ng advantage. Kaya yung iba, sa iglesia yata, naglipatan yata sa dating daan. Pero itong mga gagong to, nagpiling. Nakakala siguro sila na ang pinakamalakas. Nagpiling yung mga gago. Kasi sa unang-una, sa aral ng Biblia, saglit lang tayo. Sa aral ng Biblia, isa lang ang Diyos, hindi dalawa. Tsaka pag nagdadasal ang mga dating daan doon sa Ama, hindi sa Anak.
Dun, ano ba ang sabi? Humingi ka sa akin sa, 'di ba sabi doon? Sabi ni Jesus, humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng pagdadasal. Sa nagdadasal yung mga gago, doon sa Ama. Dalawa nga Diyos nila eh. So ilan ang kilala mong Diyos? Yan ang tatanungin nyo sa mga dating daan. Ilan ang kilala mong Diyos? Kasi ako, isa lang ang pinakilalang Diyos. Isa lang ang pinakikilalang Diyos doon sa Biblia. Hindi dalawa. Isa lang. Diba? Yan nagpiling yung mga gago, akala siguro may ewan ko, para kasi ang nangyayari kasi sila yung ako yung pinakabanta na ngayon sa kanila. Kasi magigiba din yung mga gagong yan eh. Masisira din sila sa akin. Akala siguro nila lalapitan ko sila dahil nga yung mga pamilya ko doon sa kabila nandoon sa dating daan. Wala akong pakialam sa inyo. Meron ako sarili. Utang ina nyo. Ba't kaya nakikialam to mga putang inan to? Ano bang pakialam ng mga paggagong yan? Diba? Naawa nga ako sa nanay ko doon na putang na, nagsabaw na naman ng kape. Pag nai-stress kasi yon, ang gusto ng ulam, pagka kumakain, gusto sabaw ng kape. Hindi, ang sarap ng ulam, laing na may baboy, tapos paksiw na bisugo na maliliit. Aba, nagsabaw ng kape. O, sabi ko nga sa kanya, ba't yan ang ulam mo? Ba't kape? Meron naman tayong ulam, sarap-sarap ng ulam. Yun, bumabaliktad daw yung sikmura niya. Itong ginagawa ng mga to, yung pambuburyo nila, kunyari, bigla silang nataranta. Kala mo, nag-aaway, yung mga nag-aaway na nagkakwentuhan. Hindi, may nakikita sila sa'yo para tumaas ang dugo mo. Nakikita nila kami sa satellite eh. Nakikita nila yung loob ng ulo namin. Yung brain waves na ikino-convert sa AI. Nakikita nila lahat ng kaloob-looban ng katawan namin. So itong mga putang inan to, papatayin talaga kami. Gamit yung satellite na yan. Papatayin ako ng mga yan. Hindi lang nakikita ng mga tao kung paano dumidiskarte. Kasi kung ikaw ang nandito, pakikiramdaman mo ang bawat galaw ng mga gagong yan, alam na alam mo kung paano sila gumagalaw. Alam na alam ko kung paano gumagalaw yung mga demonyo yan. Kung paano sila pumapatay ng tao. Tapos, ang topic natin ngayon, sasaglit lang tayo kasi 28% lang to. Ang topic natin ngayon is, ano ang kahalagahan ng mga Republican? Yun ang topic natin now. It's our topic for now. What is the importance of Republicans to us? Kaya, so, teka lang ha. Kung tatanungin kita, asa na ba yun? Gago naman. Kung tatanungin kayo, ano ang kahalagahan ng mga Republican sa inyo? Ano yung halaga ng pagkapanalo ni Trump sa Amerika? Dito, ano ang epekto nun sa Pilipinas? Ano ang kahalagahan ng mga Republicans dito sa Pilipinas? Ngayon, inaasika kasi hindi pa sila wala pa nga announcement eh.
Minamadali na ni Trump yung kailangan trabahuin sa Amerika. Pagka yung pagdidismantle ng mga turo ng mga bading na gawing bakla yung mga bata. Ang dami. Tapos sobrang dami ng inaasikaso nila ngayon. Wala pa ngang announcement pero talagang todo-todo na. Madami na siyang tinanggal sa pwesto. Ano ang kahalagahan ng Republicans? Ano ang epekto nito sa atin? Kasi unang-una, ito ang pinakamortal na kalaban ng mga Democrats. Ang mga Democrats kasi ang naglagay ng mga batas tungkol sa mga democracy nga freedom daw. So yung freedom nung mga lesbian, hindi naman tayo galit sa mga bakla o tomboy. Marami nga akong mga kababata ako, bakla, tomboy, wala namang problema sa amin. So ang problema dito is nagpatupad sila ng batas na para sa kanila. So andito na yung nagpakasal, pwede nang ikasal yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. So ano naging epekto nun sa bata? Sa mga bata, ayun, daming naging bading. Tapos ang daming doon sa UK ba yata yan? Hindi ko alam saan banda yun, sa Amerika o UK. Parada ng mga bading na talagang hindi mo, para kang nanood ng Triple X. Para kang nanood ng nakabold lahat eh. So yung madami, nako, sasabihin ko sa inyo kung anong epekto. Parang nawala na yung moral. Pagkawala ng moral ng tao. Yun ang magiging ibig sabihin. Ano ba ibig sabihin pagka nawala ng moral ng tao? Aba, sira ulo ka na dyan. Ano yung nakalagay? Di ba, nag-aaral naman kayo. Noon, hindi ko alam kung hanggang ngayon, nandun yun. Di ba, merong grade yung good moral and right conduct. Anong moral? Ano yung moral na ibig sabihin ng moral? Yun yung pagkatao mo. Paano ka gumalang, paano ka... So, nawala yun. Kasi nga, nawala na ng moral yung mga gago. So, maraming mangyayari na itatama ng mga Republicans. Antakin mo ba naman, kunyari, yun, yung baklang yun, nagpa-change transplant. Tapos papasok ka dun sa kubeta ng mga babae, mukha kang barumbado, ang haba ng bigote mo, nagpa-change transplant ka lang, di ba? Magugulat sa mga babae doon, maghihiwawan pa doon. So ano ang epekto noon? Napakalaki ng epekto noon. And tulad ng mga, eto nga, sinabi ko na sa inyo na ang grupong Democrat is run by religions. Isa na dito mga Katoliko. Pinatatakbo ng Katoliko, hindi ko alam kung ano pa yung ibang religion. Sigurado, itong mga iglesia ni Cristo at ang Katoliko, sila yung nasa likod ng grupo ng Democrats. Bakit? Parehas parehas Italy yan eh. Parehas sa Roma yan eh, di ba? Tapos sasabihin nila yung kulay ng flag nila, may ibig sabihin. Putang ina, tinanga mo yung tao flag ng Italy yun. Gago.
So, sinong nagpagulo sa mundo? Katulad ng mga COVID, ng mga maraming viruses na nangyari para kumalap ng pondo. Bakit ka nga ba kakalap ng pondo? Unang-unang kikita yung the WHO. Ano ba yung WHO? Nakalimutan ko na eh. Yung mga doktor, grupo ng mga doktor yon sa buong mundo. Alam ko, mga grupo ng doktor yon sa buong mundo. Kahit nga doktor tinamaan. Kahit doktor na pinatay nila. Di ba? So, marami. Nako, sinabi ko sa inyo. So, anong katumbas ng kasinungalingan? Anong equivalent ng lies? Ano ang lies equals ano ba? Millions of life. Hindi lang milyon. Baka hindi ko mabilang. Kasi ang katumbas na kasinungalingan, napakalaki ng epekto sa tao. Tandaan yung sinabi ko. Kaya nga sabi ni Elon, the freedom of speech. Kailangan itatag ang freedom of speech. Ito yung pwede kang magsalita ng kahit ano. Freedom mo yun. Dahil doon malalaman, walang maitatanggi doon. Kahit sino. Hindi ka, kasi ang daming hinuli sa Amerika na nagpi-preach. Most likely sa mga Jesus followers na nagpi-preach sa daan, na hinuli sila ng mga pulis sa Amerika. So baka dito, naku po, hindi ko alam. So itong mga putang inan to, sila rin yata nagpapatakbo ng mga ng mga siraulong yan. Kasi katulad ng sinabi ng airpot ko dati, hindi mo sila kilala. Ano ba yun? Sino ba yun? Wala naman akong kaaway. Iniisip ko, wala naman akong kaaway. Sino ba yun? Hindi ko sila kilala. Eto na pala yun, yung mga putang inang yan. Ang gagawin ng gagong yan, yung mga demonyong yan, kokontak sa barangay, kokontak sa mga politiko rito, ng mga demokratiko, ipapatarantado ka ngayon. Yung pala yun. Kaya pala hindi ko sila kilala. Takot naman, nakatakot. So ano ang epekto ng Republican sa atin? This is the freedom. Ito ang magiging freedom ng bawat isa. Ito ang magiging susi ng pag-ayos sa nasira. Ito ang pinakasusi para maayos ang lahat. Antakin mo, nag-rumble kami dyan. Pati nanay ko, nabeltok-beltokan ko. Dahil sa katarantaduhan ng mga gagong to. Sino ang pinatakbo nila? Mga GMA7, ABS, Radyo 5. Ang galing. Ang galing kumbaga manipulado. Hindi manipulado ng Diyos, kundi manipulado ng kademonyohan ng mga gagong to. Di ba? Kung totoong manipulado ng Diyos ang lahat ng to, dapat may Diyos na sumusunod. Pero sa katotohanan, wala talaga silang magawa sa Diyos. Kasi eto na, nakita nyo naman kung paano nauto ng Diyos yung mga tao. Kung paano inuto ng Diyos sa katotohanan yung mga tao. Diba? Totoo, hindi. Kung paano ko pinakalat ang katotohanan, ilan na nang nasungkit kong prutas? Ilang na nasungkit ko? Ilan ang nakuha ko? Ilan na ba ang followers ng The Rock? Hindi pwede sa inyo yun, mga Pilipino, kasi mga dugyot kayo. Wala kayong pagkatao, wala kayong moral. Kasi
ang mahalaga sa Pilipino pera. Ano ba tong sinabi ko dun sa ano? Wala kayong pride. Kasi yung pride nyo, ah, pinapalitan lang ng pera. Kaya dito sa Pilipinas, wala itong may pagmamalaki. Wala namang pride to. Ano, the pride of Philippines. Baka ano, Tide Bar. Yung pride na bar. Panlaba. Yun meron. Pilipinas. Diba? So napakalaki na magiging epekto ng sigurado pag yun nasimulan sa Amerika. Yun ang magiging katatakutan ng lahat ng reliyon. Yun ang magiging siguro. Bababa at bababa sila. Wala silang magagawa. Ano? Ang tatalo ata mga dating daan eh. Yung nagpiling. Title pa lang ng mga grupong to, wala ka nang aasahan. Nasa dating daan sila eh. May bagong daan na tayo eh. Title pa lang ng grupong to, wala ka nang aasahan. Bakit? Andun ka sa dating gawain. Doon sa Biblia. Bumaba si Jesus dito para ibigay sa iyo ang bago. Nagbigay siya ng bago. May dalawang kautusan lang tayo na sumasakop sa lahat. Ilan ang sinunod nito? Nako. Naging rock and roll eh. Na ano, naging sadako. Naging sadako to mga to. Kala iskimo mga white lady. Nagpahaba ng buhok, walang putulan. Wala naman doon sa inutos yun eh. Anong sinutos? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang mga kapatid mo, mga brotherhood mo. Yun ang utos. Love your neighbor. Ang labo ng mga to, putang na. Lahat ng aral ng Troj, lahat ng debate sa Facebook, lahat yon sinagot ng Troj. Lahat yon sinagot ko. Tatandaan nyo. Kaya wala silang maiarte. Wala silang ikot. Kahit saang ikot ang gawin nila, barado na sila. Diba? No, title mo pa lang, dating daan eh. Wala ka na. Naandun ka sa dati. Wala ka dun sa bago. Ang title ko, hindi ko alam, natsambahan ko ata yun eh. Mahilig kasi ako sa rockers kasi ako. Natsambahan dyan. Kaya the Rock of Jesus Christ. Rockers tayo eh. Hindi ko naman alam na yung pala yun. Yung pala yung pinakamatindi sa lahat. Mabigat. So, napakalaki ng hindi pa wala pang announcement kay Trump dun sa wala pang palitan ng pwesto pero nag-uumpisa ng lahat. Maraming gagawin. Sobra. Sana bigyan ng lakas ng Diyos sila Elon at Trump. Alam ko nababasa nila lahat ng mga sinusulat ko sa kanila. Dahil hindi naman mangyayari kung hindi naman totoo. So sa lahat ng mga followers ng The Rock of Jesus Christ, sa lahat ng followers ni Jesus, susuportahan nyo in all costs sila Elon at Trump. Lahat ng Republicans suportahan nyo. Kasi yan ang mag-aayos ng lahat. Yan ang magtutuwid ng lahat. At sa tingin ko malupit-lupit, mabigat, talagang napakabigat. Roma, Israel, pati mga Muslim, lahat sila. Pag naitayo yun, hindi ko alam kung ganong kalaki, ganong
Anong kapangyarihan magkakaroon ng Amerika pag naitayo? Hindi ko matantya. Sobrang laki. Dahil hindi naman sila magpipilit, kundi yung mga sinalita ng Diyos, yun ang hahakot ng mga tauhan nila. Wala silang magagawa. Hindi ko matantya kasi sa sandatahang lakas pa lang, sobra-sobra na ang lakas ng Amerika. Kahit tapat pa sa kahit saan. Tapos binigyan ko pa ng impluwensya ng Diyos. Hindi ko na alam kung anong klaseng kapangyarihan na kung meron sila. Ang sasabihin ko na lang sa kanila, i-control ang kapangyarihan na yun. Kasi may kapangyarihan na hindi mo makontrol, hindi mo kayang hawakan. Ito na nga yung sa based on gusto mong yung natutokso ka na gusto mong gawin ng isang bagay na masama. Hindi naman masama yung maging maunlad tayo about sa mga technology. Ang masama lang ay nakakalimutan natin yung dating bagay. Nakakalimutan natin yung noon na dating bagay. Hindi masamang umunlad. Ang nakakalimutan natin ay kultura. Dahil ang kultura, ano ba ang kultura? Ito yung noon na walang gulo, anong nangyari ngayon? Di ba? Iba noon, iba ngayon. Tulad ng sinabi ko dati pa. Ano ba ang nangyari noon? Noon, bugbog sarado kami sa lolo namin, lola. Ngayon, hindi makaporma si lola. Tsaka si lolo. Pati tatay, nanay, hindi makaporma. So, iba noon, iba ngayon. So, sa lahat ng aspeto, suportahan nyo sila. Kasi sila ang hindi pa man nagsisimula, pero sasabihin ko sa tropa na tunog, napaka-imposible kasi na hindi nababasa lahat ng sinasabi natin sa apps o walang nanonood nito. Kasi usap-usapan tayo sa mismong apps, sa media apps. Usap-usapan lagi tayo doon. Natutuwa naman ako doon na nakakatuwa na kahit papaano may naririnig akong balita doon sa mga tropa. Sa Facebook wala eh. Wala akong masyadong makitang makalap na balita ako eh. Buti pa sa X, ang dami. Kasi wala nang censorship. Yung Facebook, bumagsak ang ekonomiya ng Facebook because of censorship. Sinensor nila yung mga hindi dapat malaman ng mga tao. So bumagsak ang ekonomiya ng Facebook. Ang laki ng binagsak nila. So lahat napunta sa X. Ang X apps, yan ang magiging future freedom ng mga tao. So 20:11:32 na. Magta 30 minutes na. Patimbre na lang tayo. At sa susunod na lang ulit. Hindi pa tayo, kailangan ko magpahinga. Baka ma-hyper na naman ako. So, patimbre tayo ng dito. Pakitignan-tignan nyo. Mga channel 7 ko no. Dating Daan. Radyo 5. Kasi Radyo 5, hindi naman lumipat nga pala yung Radyo 5, yung sila Ted Filon sa 105.9 eh. Tataka ako bakit nandun na yung mga koloko eh. Alam ko, mga taga Cavite may ari nun eh. Mga taga Cavite yung may hawak nun eh. Na pagkakarinig ko, binili raw yung istasyon na yun. Ewan ko, hindi ko sure. Wala akong sure.
Kasi yung 92.3, mga iglesia ni Cristo ata yung kumahawak doon sa 92.3. Ngayon, lumipat sila Ted Filon, True FM. Wow. True daw, true. Tingnan natin kung true. Totoo talaga. Kasi alam nyo, ang media, ang mainstream media, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo, mainstream media dito sa atin pinagtatakpan yung mga ginagawa ng katarantaduhan, kademonyohan ng mga gagong to. Hindi nila sinasabi sa tao kung ano ang ginagawa ng mga kriminal na to. Totoo ba o hindi? Kasi binabayaran din sila, kumikita din sila sa mga gagong to. O sabihin na natin mga demokratiko o mga relihiyon, kumikita sila para hindi sabihin kung anong ginagawang kademonyohan ng mga siraulo nito. So, doon sa Amerika, ginagawa lahat ng media doon. Pwera lang yata ang Fox News. Lahat yata ng mainstream media doon, inimbestigahan ng lahat. Pakukulong yata sila o ewan ko anong mangyayari sa kanila. So dito pagka ganda-ganda yan, pagka nandito na yung mga Republican, sana magpakalat na sila ng galamay dito, pati sa ibang bansa. Parang isang hakutan na lang pagtayo ng Nitroj. Isang malaking bagsakan. Okay, sa susunod na ulit mga brad, pakibantay-bantayan lang yung mga ginagawa nila dito. Kung nakakasilip din kayo sa satellite yung satellite na yan, pakitignan-tignan nyo. Kasi may ginagawa sila sa amin. May nakikita sila sa amin, sinisistema nila yung katawan namin. Kung paano nila masisira. Pakitignan-tignan. Kasi kami, hindi ko naman nakikita yung loob ng katawan ko kung ano nangyayari. Pero nararamdaman ko na may nangyayari. So, pakibantay-bantayan tong mga gagong to. Pakisilip nyo lang lahat ng ginagawa nila. Okay, sa susunod na ulit at God bless sa inyong lahat.